Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat. Madami sa inyo ang hindi pa nananghalian, hindi pa nagmerienda, wala pang niluluto para sa hapunan, iniwan ang trabaho, nag-after time sa trabaho, iniwan ang boyfriend, iniwan ang... Sabi yan, nung nandoon sa kabilang rally, sabi niya, iniwan namin ang boyfriend, iniwan namin ang pagbawa para lang pumunta dito. Maraming salamat sa pagkakataon at panahon na ibinigay ninyo sa amin ngayong gabi na ito. Maraming salamat po sa inyo. Mahal ko po kayo, mahal ko po ang bayan, kaya po ako nandito. Alam nyo, ako po ang pinakaunang nabudol. Kaya po, nagdesisyon ako noon, hindi ako sasali sa eleksyon at sa pangangampanya ngayon. Dahil hindi naman ako kandidato. Pwede naman ako manahimik. Kaso, kinidnap nila ang tatay natin lahat. Tulad na lang din ng pagkukulong nila sa mayor ninyo. Kaya ako ay tinawag ng tadhana na kailangan kong tumayo dahil kailangan mangampanya para sa mga senators ng Duterte, ng PDP, para kay Senator Amy Marcos at para kay Senator Camille Villar. Ang susunod ko po na pagpapasalamat, kalimutan ko. Sorry, ang una nating pagpapasalamat ay hindi po sa inyo. Ang unang pagpapasalamat natin ay sa Diyos. Dahil binigay niya sa atin ang araw na ito. Maraming sa buong mundo ang hindi na nagising kaninang umaga, kinuha na ng Diyos. Pero tayo, binigyan niya tayo na isang araw pa. Kaya pagpapasalamat sa Diyos na meron tayong one more day. At ang pangatlong pagpapasalamat ay mula po sa nagmamay-ari ng stage na ito, ng microphone na ito, ng mga ilaw at kuryente. Dahil pinahiram nila kami at pinahiram nila ako ng entablado, ng mikropono para makasama ko kayo ngayong gabi na ito at para makapagbigay ako ng mensahe para sa inyong lahat. Pwede ba ako makahingi ng mensahan kung sino yung pasasalamatan ko?
pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kaayo ang among ang utang makabubuton kaninyong tanan. Pagbayon na ihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghang salamat. Ako ang mga kaigsuunang Bisaya. Ang susunod po ay yung aking trabaho ngayong eleksyon na ito. Hindi po ako kandidato. Ako. At naisip ko, marami sa problema natin sa bayan ay pabalik-balik dahil sa maling pagpili natin sa ating mga leader. Una na, kung sino yung nakakatawa. Kung sino yung nakakatuwa, maganda sa paningin, nagbibigay ng mga jokes, sumasayaw-sayaw sa harap, kumakanta-kanta, sikat, nakikita sa TV, nakikita sa social media, ayun ang naaalala natin. Pagdating natin sa polling precinct, hindi na natin tinatanong ang kandidato. Ano ba ang pangako mo na ibinigay mo at tinupad mo para sa bayan? Hindi yung pangako na tinupad para sa iilang kasamahan lamang, kundi yung para sa kapakanan ng buong distrito o probinsya ng Batangas. Tulad na lang na 20 ang bigas. Natuwa tayo. Magaling magsalita. Siguro para sa iba, guwapo sa paningin. Nakalimutan tanungin. Ilang beses na kaming bumoto sa iyo. Yung sinabi mo ba na gagawin mo ay totoong ginawa mo? Yung pangako mo ba na sinabi mo para sa bayan ay naibigay mo? Nakalimutan natin nun. Ilang eleksyon ang dumaan. Nakakatuwa, iboboto ko. Sunod na pagkakawin natin. Kapag galing sa malaking politika na pamilya, ay automatic ang boto natin. Asawa, anak, kapatid, pamangkin, lolo, lola, pinsan, lahat na. Pangalawang asawa, pangatlong asawa, pang-apat na asawa, tumatakbo lahat. Dahil bakit? Dahil, kilala ko tatay nito, kilala ko kapatid nito, pinsan nito yan, oo. Huwag na tayong lumayo. Dito na lang sa akin. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo ang nakatayo sa harap. Ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na mamuno sa ating distrito, sa ating munisipalidad, syudad, probinsya, bayan? Huwag nating kalimutang tanungin ang abilidad at kapasidad. Hindi dahil sikat, malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto. Pangatlo, paulit-ulit na pagkakamali natin kapag tayo ay nasa halalan mode, ay ibinibenta ang boto. Ilang eleksyon na tayo tumatanggap ng 1,000, 2,000, noon 500, tapos naging 1,000, naging ngayon, magkano na? Ay, 4,000, 5,000, 10,000. Nakailang eleksyon na tayo, tumanggap tayo ng 1,000, susunod na eleksyon 2,000, susunod na eleksyon 3,000, susunod na eleksyon 10,000. So ilan na yun? 16,000 na. Ilang taon? 16,000 ang natanggap natin. Pero bakit paulit-ulit pa rin ang problema ng ating bayan? Bakit paulit-ulit
Karapat-dapat ba ito sa boto ko? Kasi, napapagod na tayo. Lahat, kahit saan na pumuntang entablado, noon man dito, sa Mindanao, sa Visayas, pare-pareho ang sinasabi ng lahat. Nangangako, ibigay ko sa inyo lahat. Lahat ng lupa, ibibigay ko. Dadalhin ko kayo sa langit. Ibababa ko kayo sa lupa. Dadalhin, paglalakarin ko kayo sa dagat. Iakyat ko kayo sa langit ulit 3 beses. At ibabalik ko kayo sa lupa. Inyo na ito lahat. Napagod na tayo. Kaya ang ginagawa natin, sige na, nakatanggap ako ng 1,000. Boto na to. Doon sa kabila, hindi ako nakatanggap Dito, meron. So, na ito. Tanggapin natin ang pera. Bakit hindi? Meron bang politiko na nagbibigay ng sarili niyang pera? Sinasabi ko sa inyo, wala. Wala talaga. Kasi pera yan na bayan. Buwis natin yan na binabayad sa gobyerno na kinuha nila at nilagay nila sa isang programa para legal nilang kunin ulit at ipamigay para bumili ng boto. Kasi bakit? Para sa kanila, ito ang pinakamadaling paraan. Kasi ilang ulit na, tried and tested sa Pilipino. Bilihan ng boto. Kami po sa siyudad ng Davao, hindi kami naglalagay o nagpo-budget ng pambili ng boto. Bakit? At ano ang pruweba ko na hindi kami bumibili ng boto? Alam nyo, marami sa aming mga taga-Dabawenyo galing sa Western Mindanao, buboto ng maaga sa Davao City. Pagkatapos ay sasakay ng truck lahat at pupunta sa mga kapitbahay namin na munisipalidad. At doon, buboto sila ulit, lying voter. At kukunin na nila ang pera, babalik na naman sila sa Davao. Ang daming pinapadala ng kalaban dito. Natatakot ako kasi baka maanunok ko. Baka kung ano, kasi barak ganit sa Tagalog. Kaya baka ang kulang yung dala-dala mo. Ano daw? Alam nyo, meron na makuulam dito sa inyo. Kasi sabi nila, mas ano daw, mas effective daw pag ang magkukulang ay kapitbahay lang nung kinukulang. Kaya nagtatanong ako saan na ako? Hindi ng boto. Oo, yan namin ginagawa. Dahil sa sobrang tamad na natin, at sobrang hindi tamad, pagod na tayo na nakikinig sa mga pangako na napako. Kaya ang ginagawa, sige na, ito na lang. Alam nyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. Alam nyo bakit? Nawawala kasi ang respeto ng tao sa isa't isa. Dahil ang paningin ng leader sa mga tao ay binili ko na yung dignidad mo Binili ko na yung pagkatao mo ng 2,000. So ano pang pangako ko
mo. Tapos na ang transaksyon natin. Binili ko na ang boto mo. Yung tao na naman na nakatingin sa leader, mukhang pera to. May pag-ibig ako dito. Bilhin mo. May pera ka ba dyan? May isang boto ako dito. Bilhin mo. Naging pera-pera na lang ang transaksyon. Wawala ang respeto. Kaya, yung politiko din, ano ba ang proyekto dyan? Tapos na ang bayaran natin. Sinabi ko nga, magkapin ang pera, bakit hindi? Pera naman ng gobyerno yan. Pero pag-isipan natin, hindi dahil nakakatuwa, hindi dahil sikat ang apelido. At politiko na pamilya yan. At hindi dahil nakatanggap tayo, ay automatic ang boto natin.